Look, farmers group hold a protest along Commonwealth Avenues, Quezon City, to denounce the proposed zero tariff import policy on rice. Meron naman po kasing isang kongresista na nag-propose naman po kasi ng isang bill na ang gusto naman po ay gawing zero tariff, as in 0%. At itong kongresista na to, ito po ay si Kimbo. Stella Kimbo ba to? Si Kimbo. Oh, sabi ni Kimbo, Kimbo's bill to zero out rice import tariff in emergency cases. Okay. Ayan na. Okay. Siyempre mga kababayan, no, tayo naman po kasi kapag meron po tayong nakitang mali, sasabihin naman po talaga natin. Ito muna pag-usapan natin. Itong proposed bill ni Stella Kimbo, 0% rice import tariff in emergency cases. Manila, Marikina Representative Stella Kimbo proposal to give the President power to declare a national rice emergency includes authority to lower rice import tariff to 0. A move that she said would help keep prices and domestic market down. Okay. Okay. Kasi mga kababayan, kahit ako naman farmer ako, hindi po talaga ako papayag dito, nabubulshitan ako dito sa proposed bill na to ni Stella Kimbo. Kimbo, author of House Bill number 9030, said that factors like India's decision to ban export and ensure domestic stocks and bad weather and the threat posed by El Nino have contributed a tight global supply and push rice prices up. Alam nyo mga kababayan, hindi ito yung problema eh. Kasi once po na naipasa itong batas po na gusto ni Stella Kimbo, ito po ay magbibigay lalo ng kapangyarihan sa rice tarification law. In the first place kasi mga kababayan, dapat po kasi, yung pag-import kasi ng bigas, dapat po gobyerno po nagre-regulate niyan. So kaya nga po binigyan ng karapatan yung mga negosyante para mag-import ng bigas kasi meron taripa, meron tax. So yung tax po na yan ay mapupunta sa gobyerno at yung nakuha pong taripa ay dapat po ay pamimigay po sa mga farmers para po sa pag-modernize ng pagtatanim ng palay. Pero dahil nga po kung maipapasa itong batas na to ni Stella Kimbo is magbibigyan lalo ng kapangyarihan yung rice tarification law. Kasi magkakaroon na naman ng batas na susuporta sa rice tarification law kasi pinag-uusapan natin dito taripa. Ito lang kasi mga kababayan, no, nabubulshitan talaga ako kay Stella Kimbo. Hindi lang ito yung first time na naasar ako sa kanya. Ilang beses na. Yung punto ko lang dito kasi mga kababayan, no, imbis na pagtuunan ng lakas at saka ng oras at saka panahon ni Stella Kimbo ang pagbuo ng batas, itong House Bill number 9030, nag-aaksaya lang siya dito ng oras. Mas maganda dito, imbis na ito yung gawin ni Stella Kimbo na magbigay nga po ng 0 taripa just in case of emergency, mas maganda po siguro ay repasuhin o ibasura na yung rice tarification law. Ayun po yung pinakamaganda dito kaysa mag-aksaya tayo ng oras. Nakuha nyo yung mga kababayan, kapag bumuo na naman ng batas, gagawa ng bill, ipapasa sa Congress, pagdadibatihan, ipapasa sa Senate, pipirma ng presidente. So, yung oras po na yan, matagal yan. So, kaysa ito yung ginagawa ni Stella Kimbo, mas maganda dito, repasuhin na lang o ibasura yung rice tarification law. Hindi kasi pwedeng ibasura ni PBBM yung rice tarification law kasi po, ito po ay batas na. So, ang ginagawa ngayon ni PBBM, no, yung mga aksyon na ginagawa niya ngayon ay, ito po ay hanggat maaari ay pag-bypass po dun po sa kabulukan na ginawa po na batas ni dating Pangulong Duterte. Sino magbe-benefit dito? Ito nga meron nga tayong taripa eh. Ino-herd na nga yung mga bigas eh. Paano pa kaya zero tariff tayo? Ang pinakapunto dito mga kababayan kung bakit po nagkadahetot-hetot po yung presyo ng bigas ngayon because of rice tarification law. Ayun lang ang pinaka-basic doon. Walang ibang pwedeng gawin dito. Yun nga lang kasi mga kababayan, yung ginagawa ngayon ni PBBM, kailangan niyang gumawa ng mga hakbangin na hindi po tatamaan yung rice tarification law. Kasi hindi naman kasi pwedeng sabihan ni PBBM na, sige NFA, ibabalik ko sa inyo yung power, yung kapangyarihan para mag-import ng bigas at kayo mag-regulate ng stock natin ng national buffer ng bigas. Hindi pwede yon. Kailangan po muna itong dumaan sa Congress at syempre kung gagawin ito ni PBBM is meron siyang lalabagin na batas sa Constitution natin. Kasi mga kababayan, no, ito galing ito sa USDA. Basahin natin to. Okay. Philippines to drive global rice consumption. USDA.
So dito, in-explain po dito ng USDA kung gaano ba talaga kalaki yung kailangan nating bigas sa loob po ng isang taon. According to the latest forecast by the USDA, rice consumption in the Philippines is expected to increase to 16.5 million metric tons. Isipin nyo, di ba, ang laki. Kung dati po ay nasa 14 million metric tons lang ito, 14 to 15 million, ngayon po ay pumapalo na po ng 16.5 million metric tons na po ang kailangan po ng Pilipinas para po hindi tayo kulangin ng bigas dito sa Pilipinas. For the 2023 to 2024 period, surpassing the previous projection of 16.3 metric tons. This consumption estimate exceeds that anticipated local rice production of 12.6 million metric tons. So ang gusto kong i-emphasize dito mga kababayan, ang kailangan po natin na bigas sa loob ng isang taon ay 16.5 million metric tons. Prediction to Pero po, yung maani lang po kasi natin ngayon ay 12.6 metric tons lang po. Yon, so talagang hindi po talaga kaya ng mga farmers natin na supplyan po ng bigas ang buong Pilipinas. Ayun po yung problema dito. Pero mga kababayan, nakita naman po talaga natin na hindi naman po talaga tayo nagkukulang ng bigas kasi po yung mga bigas po natin ngayon ay nakatago po sa mga negosyante. Imbis po na NFA, yung nag-i-import at saka nagtatago ng bigas, ang ginawa po ng rice tariffication law ay pinasa ito sa mga negosyante. So ano mangyayari dito? Ayan. Hoarding ang mangyayari. Ito yung isang problema po kasi sa rice tariffication law, no? Ito basahin lang to natin, no? The Philippines opened up imports on rice under minimum access volume MAV, which is in operation equivalent to quantitative restriction. The quantitative restriction regime of the Philippines was mandated for conversion into tariff protection. The country obtained a special treatment for rice up to 2005. So ang punto dito mga kababayan, no, ito po, ebidensya po ito na ito po yung pinaka-problema po ng rice tariffication law. Na meron po kasi tayong quantitative restriction po dati sa mga inaangkat po nating bigas from other countries. Pero dahil nga po sa rice tariffication law, ang nangyari, yung quantitative restriction po natin ay napalitan po ito ng tariff protection. Ito na yung problema ngayon. Imbis po na nare-regulate po ng gobyerno yung presyo at saka stock po ng bigas, napunta po sa tariff protection ng mga negosyante. Isipin niyo mga kababayan, sino bang tangang tao? Actually mga kababayan, kahit hindi naman po siguro college graduate, kahit naman po siguro high school graduate lang na may common sense, hindi pipirmahan itong rice tariffication law. Hindi ko alam kung anong utot yung sininghot ni dating Pangulong Duterte kung bakit niya napirmahan to. So ngayon, ang ginawa ngayon ni PBBM ito. So ito na. Okay. Itong ginawa ni PBBM ngayon. Malacanang says the NFA Council has set a new price range for palay buying price to improve farmers' income and ensure sufficient supply of the food staple. President Marcos says the range for NFA buying price is 19 to 23 pesos per kilogram for dry palay and 16 to 19 pesos per kilogram for wet palay. So ngayon mga kababayan, para po hindi po talaga maabuso yung mga farmer natin, kasi alam naman po natin, di ba, na nung naipasa po yung rice tariffication law, ito po yung nangyayari dati. Ito tandaan nyo yung date, September 2, 2019, kapapasa lang po ng rice tariffication law nito. So nung 2019 po, yung presyo po ng palay, pumalo po ng 7 pesos. Kasi nga walang nagre-regulate O dahil po nung naipasa yung rice tariffication law, dito na po nagsimula mag-abuso yung mga negosyante para mag-import ng bigas. So ang nangyari, dumami yung stock ng bigas, hindi naman bumaba yung presyo sa merkado. Pero kawawa yung mga farmer kasi nga po, nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, 7 pesos lang po yung presyo po ng 1 kilong palay. O para nga po hindi po ito maulit, ang ginawa po ni PBBM, ito na. Nagtalaga na po siya ng presyo, 19 pesos to 23 pesos sa dry palay at saka 16 to 19 pesos for wet palay. So ako, farmer ako mga kababayan, meron po akong taniman ng palay. Mag-aanihan na po kami, siguro 2 weeks na lang, mag-aanihan na kami. Ang tanong, makatarungan ba to? Para sa akin, makatarungan ito para sa akin. Mga kababayan, kasi nung from abroad, no, ako galing akong Kuwait, galing akong Saudi. Pagpunta ko dito sa Iloilo,
nagsimula na po akong mag-invest sa agriculture. So mayroon na po kaming taniman ng palay noon at naramdaman po talaga namin dito po sa Iloilo, 11 pesos po, 11.50 per kilo po yung presyo ng palay. At dahil po yan sa rice certification law. Mga kababayan, hindi dapat talaga mangyayari itong mga bagay na to kung hindi po naipasa yung rice certification law ni dating Pangulong Duterte. Okay, so parang mas malinaw mga kababayan, pakinggan na lang po natin si PBBM kasi siya na mismo ang nagsalita about dito sa presyo ng palay. So, alam niyo mga kababayan, nung napanood ko tong video na to, ang sabi ko, good job PBBM. Pero naawa na ako sa iyo. Ito yung mga bagay na hindi mo na dapat pinoproblema pero pinoproblema mo pa dahil po sa ginawang kapalpakan ni dating Pangulong Mau Diggs. O sige na nga, para hindi na ako maingay, panoorin po natin to, no? Nagtawag ako ng meeting ng NFA Council para tignan ang paano nung pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23, ang wet ay magiging 16 to 19. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong nangyayari sa rice prices. Ay naku, good job, pero naawa na ako sa iyo. So ito nga po mga kababayan, no, imbis na wala ng problema si PBBM sa mga ganyang klaseng mga bagay, pinoproblema niya pa. Isipin niyo mga kababayan, no, ito kasi no, safe na dito yung mga magsasaka. Yung mga farmer safe na. Kasi nagtalaga na po si PBBM ng presyo ng palay. Safe na sila doon, hindi na magagalaw 'yon. Actually, yung 23 pesos, makatarungan 'yon para sa akin. Makatarungan 'yon. Kung medyo mas maganda, itaas pa ng konti, pero makatarungan na yon. Kung ikukumpara nyo ba naman sa 12 pesos, sa 11 pesos, di ba? Kung dati daw po merong NFA rice. Oo, merong NFA rice dati. Kasi nga po, noong mga panahon po na yon is regulated po ng NFA yung mga pag-import tsaka yung paglabas po ng mga bigas from other countries. Kaya meron tayong NFA rice. Pag nangangailangan po tayo ng bigas, pwede po tayong kaya pong dumiskarte ng NFA noon. Isipin niyo mga kababayan, nung panahon ni Gloria, may NFA rice. Nung panahon ni Pinoy, merong NFA rice. Pero nung panahon ni Digong, wala na. Wala na. Wala nang NFA rice nung panahon ni Digong. Kasi nga, wala nang kapangyarihan yung NFA para mag-import. Ito, baka sabihin nyo, binobola ko kayo eh. Pakita ko sa inyo. From Business World. NFA still won't be allowed to import rice under new law. 2023 lang to nung August. Ang sabi dito, the National Food Authority would still be barred from importing rice under proposed changes to the rice certification law, the Agriculture Department told Congress on Tuesday. So ayan na. So dahil nga po sa rice certification law, ito na yung nangyari. Nawala ng kapangyarihan yung NFA. So ngayon, ang tanong ba dito, justifiable ba na para isisi lang sa ating presidente lahat yung nangyayari ngayon? Konting common sense naman kasi.